Ang pitong babae sa buhay ni Iron Mike Tyson. Si Iron Mike Tyson ay ang pinakasikat na boksingero sa kanyang henerasyon. Sa loob ng isang buwan ay halos 4 na beses itong lumalaban sa mga malalaki at higanting kalaban. Dahil dito ay kumita lang naman siya ng milyon-milyong halaga ng pera. Dahil sa pera at kasikatan ay hindi maiiwasan na habulin siya ng mga artista at magagandang kababaihan. Kaya halika kaibigan, samahan niyo po ako ating alamin kung sino si Iron Mike Tyson. Paano niya nalustay ang kanyang milyong-milyong halaga ng pera at kilalanin natin ang 7 babae na nagbigay kulay sa buhay pag-ibig niya. At sino ang babae na totoong nagmahal, nagpahalaga sa kanya, inalayo siya sa pagkakalulon sa mga bisyo, lalo na sa ipinagbabawal na gamot na ngayon ay tuluyan na niyang nilimot. Yan ang aalamin natin. Pero bago yan ay maglalambing lang po ako sa inyo ng isang like and subscribe to my channel. Pakishare na rin po at i-hit mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Si Michael Gerald Tyson o mas kilala bilang Iron Mike Tyson ay isinilang noong June 30, 1966 sa Fort Greene, Brooklyn, New York, United States of America. Ang kanyang tunay na ama ay nagngangalang Parcel Tyson na kailanman ay hindi niya nakita. At ang kanyang ina ay nagngangalang Lorna Tyson. Nakita naman niya ito pero ibinando na siya nito at kailanman ay hindi niya nakita na masaya ang ina na siya ay kasama. Wala rin itong ikwento na kahit ano sa kanya at kailanman ay hindi nagpakita ng pagmamahal ang kanyang ina dito. Kaya lumaki at namulat si Mike Tyson sa kalsada at lansangan ng Brooklyn, New York. Walang mga magulang, walang pamilya. Sa edad na 16 anyos, palagi itong napapaaway at ito ay nakulong sa isang presinto para sa mga minor de edad sa Amerika. Sa kanyang pagkakakulong, nabalitaan na lang niya na pumanaw na ang kanyang ina na kailanman ay hindi siya inaruga. Maswerte siya at inampun siya ng American boxing trainer na si Cus D'Amato. Kinuha siya nito at itinuring na pamilya at sinanay bilang isang boksingero. Dahil boxing trainer nga si Cus D'Amato, tinuruan nito si Mike Tyson na maging isang boksingero. Hindi man siya nakaramdam ng pagmamahal ng sariling mga magulang, pero kay Cus D'Amato ay nahanap niya ang pagmamahal na sa kanyang pagkatao ay kulang na kulang. Natuto na nga si Mike Tyson ng boxing. Pinalaban agad siya sa amateur boxing at lahat ng kanyang nakalaban ay kanyang pinabagsak sa first round lamang. Dahil na rin sa mga instruction ng kanyang itinuring na pangalawang ama na si Cus D'Amato. At dito nila napagtanto na si Mike Tyson ay may pambihirang lakas at sa pagbaboxing siya ay may talento. Dahil sa kanyang pambihirang lakas at galing, di nagtagal, si Iron Mike Tyson ang tinanghal na pinakabatang kampyon ng heavyweight division sa kasaysayan ng mundo ng boxing sa edad na 20 anyos. Sa kanyang pakikipaglaban, siya ay tahimik lang at parang may masama talagang siyang plano para sa kanyang kalaban. Kaya tinawag siya na the baddest man on the planet. Pero ang hindi nila alam, kaya siya ay tahimik lang, ay palagi niyang naalala ang kanyang malungkot at madilim na nakaraan. Okay na sana ang lahat at magtutuloy-tuloy na ang kanyang buhay sa pagbaboxing paangat. Pero may isang pangyayari ang magpapabago sa lahat. Ang kanyang itinuturing na ama na si Cus D'Amato ay pumanaw na. Nabalot ng kalungkutan ang buong buhay ng ating bida. Muli na naman siyang nag-iisa na walang pamilya hanggang sa nakilala niya ang isang modelo at artista na Black American na si Robin Givens, ang unang babaeng asawa sa buhay ni Mike Tyson. Ito ay pinakilala ng kanyang bagong promoter na si Don King. Pero ang hindi alam ng ating bida ay pera lang ang habol sa kanya ng unang babae na pinakasalan niya. Binigyan niya ito ng pera at bahay dahil matalino ang babae at si Mike Tyson ay hindi nakapag-aral
naloko siya nito at nahuli niya pa sa akto na nakipagtalik ang kanyang unang asawa sa aktor na si Brad Pitt. Dahil dito, tuluyan silang nagdiborsyo at nagkasampahan pa ng kaso. Muli na namang nag-iisa si Mike Tyson, nasaktan, nabigo, naloko. Naalala niya ang kanyang madilim na nakaraan at kung paano itinakwil siya at tinalikuran ng kanyang sariling mga magulang. Dahil sa labis na depress, si Mike Tyson ay natutong magbisyo, alak, sugal, sigarilyo, babae at ipinagbabawal na droga. Lahat ng ito para sa kanya ay naging madali lang dahil sa dami ng kanyang pera. Patuloy pa rin siyang lumalaban sa boxing nang maghiwalay sila ni Robin Givens. Taong 1989, nakilala niya si Naomi Campbell, isang British model. Pero dahil si Mike Tyson ay maraming bisyo, tuluyan silang naghiwalay taong 1990. Taong 1996, nakilala niya si Tabitha Stevens, isang bold model. Dahil sa madilim na nakaraan na pariwara ang buhay ni Mike Tyson. Dahil sa bisyo ay naging sex addict ito, kaya nakipagrelasyon siya sa isang artistang porno. Di nagtagal ay naghiwalay din sila dahil nakilala niya ang kanyang pangalawang asawa na si Monica Turner, isang pedya doctor sa Amerika. Silang dalawa ay nagkasundo na magpakasal dahil sa kanilang matamis na pagmamahal. Nakilala ni Mike Tyson si Monica Turner sa party ng kanyang kaibigan at mula noon sila ay wagas na nagmahalan. Binalak nilang mamuhay ng mapayapa pero si Mike Tyson ay bumalik ang adiksyon. Siya ay nakipagtalik sa ibang babae kasama ang asawa na si Monica Turner. Hindi ito nagustuhan ng doktor kaya taong 2003 sila ay tuluyang nag-divorce. Isang taon lang po ang lumipas at naging girlfriend naman niya si Lauren Woodland, isang artista sa Amerika at kalaunan ay naging American attorney. Ito na yata yung pinakamagandang babae na nakarelasyon ni Mike Tyson. Iba talaga ang nagagawa ng pera lalo na kung sobrang sikat mo pa, pati magagandang artista ay nakakarelasyon mo na. Taong 2005 nakilala naman niya si Sol Sotel. Ang babae ito ay kanyang naanakan ng isang sanggol na babae. Pinangalanan ng bata na Exodus Tyson. Noong una, gusto ng kampo ni Tyson na ipalaglag nila ang sanggol na babae. Binayaran pa nga nila si Sol Sotel para gawin ito. Pero kinuha lang ng babae ang pera at binuhay ang bata. Pagkalipas ng ilang taon, dinala na ni Sol ang bata kay Mike Tyson. Pina-DNA nila ito at 99% anak nga ito ni Tyson. Pero kalaunan, ang batang si Exodus ay namatay sa isang traffic suffocation accident. Isang 18 anyos naman na magandang babae ang nagngangalang Lakeha Spicer, anak ng kaibigan ni Don King, ang nakilala ni Mike Tyson sa isa sa kanyang mga boxing event. Ayaw ni Don King na palapitin si Mike Tyson sa babae at bibigyan na lamang niya ito ng babae. Pero kalaunan, sila pala ay nagkatuluyan at nagkaroon ng sikretong relasyon. Taong 2008, nakulong ang babae na si Lakeha Spicer. Sa loob ng kulungan ay buntis ito at ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi ang ating bida na si Mike Tyson. Tinulungan ni Mike Tyson na makalaya ang babae sa kaso na pagnanakaw sa kanilang kumpanya upang matulungan financially si Mike Tyson. Noon kasing panahon na yon ay bankrupt talaga si Mike Tyson. Nagkabaon-baon ito sa utang at hindi makabangon. Kaya naisip ng babae na tulungan ang kanyang minamahal na si Iron Mike Tyson. Naisip ni Mike Tyson na ito na talaga ang babae na sa kanya ay nakatadhana. Dahil ito lang ang nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal, pag-uunawa at napakatinding kalinga. Tinuruan niya si Mike Tyson kung paano magbago, ayusin ang sarili, kalimutan ang mga bisyo para umunlad at umasenso. Ang mga naging babae ni Mike Tyson ay hindi lang 7, hindi na mabilang sa daliri ang bilang ng mga ito. Pero may isang babae na hindi sumuko at naniwala na ito ay magbabago. At yan ang kanyang huling asawa na si Lakeha Spicer. Silang dalawa ay nagpakasal noong 2009 at nangako ng wagas habang buhay na pagmamahal. Hanggang ngayon sila po ay masaya sa kanilang walang kondisyon na relasyon.
Dahil sa kanyang asawa, si Mike Tyson ay unti-unting nakabangon, nakabayad sa mga pagkakautang at may net worth ngayon na $3 million. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay nakalimutan niya ang puot at galit sa kanyang madilim na nakaraan. Napatawad niya ang sarili at tanging pagmamahal na lang ang naiwan. I'm sorry, Evander. It's your ear. My ear? I kept that in formaldehyde. Thanks. Dahil sa mga bisyo ay napabayaan ni Mike Tyson ang kanyang katawan. Dahil dito ay madali na lamang siyang natalo ng kanyang mga kalaban. Mananatili sana siyang talunan, pero dahil sa kanyang napakagandang asawa ay nagbago ang kanyang kapalaran. At ang kwento pong ito ay isang patunay na ang pagmamahal ay kayang magpabago ng ating buhay. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat